Jacob at Elohim. Din namin ngayon ang aming kinikilala at sinasamba at pinupuri at sa gabi pong ito, Aba, sa mga oras na ito, lumalapit kami sa iyo na alam po namin na ang lahat po ng bagay na nagawa namin, naisip namin, nasabi namin, ay wala pong naitatago sa Aba. At alam po namin, Aba, na natitisob po Nahuli na din sila, tata? Na kami po nakalabag sa iyong kautusan. At alam po namin, Aba, na may mga pagkakataon, na mga pagkukulang na aming nagawa. At sa mga oras na ito, Aba, humihingi po kami ng kapatawaran at pakilinisin po ang bawat isa sa amin na upang ang iyong kaunawaan ay ibahagi niyo po sa bawat isa sa amin, Aba. At kung ano man po ang mga bagay na magiging hadlang, magiging balakid, na kahit nandito kami sa meeting na ito at hindi namin maunawaan dahil may mga bagay na humahadlang, Aba, tulungan mo po kaming makapili o pumili sa iyong panig. Tulungan mo po kaming pumili sa panig ng righteousness. Hindi sa panig ng aming emosyon, hindi sa panig ng aming mga dinadamdam, mga panig sa aming mga ginugusto, kundi panig po ng righteousness. At Aba, itinataas po namin ng aming kapatid, si Sis Elvera, na siya po ang maging tagapagsalita mo ngayon. Aba, hinihiling po namin na puspusin mo po siya ng banal na espiritu. At salamat po sa buhay ni Sis Elvera na ay nagpapagamit sa iyong kalulhatian. At pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Mihingi po kami ng iyong habag, yung tulong na ang pagpapala na aming hinahangad ay walang iba kundi matutunan namin ang mga kaparaanan, ang mga bagay na dapat naming gawin na makapagpananatili sa righteousness na iyong ipinapakita at pinakilala sa amin. Salamat po muli, Aba, dahil iniingatan mo po ang bawat isa sa amin. Salamat po na hindi mo hinayaan ang bawat isa na makatanggap ng sakuna. Hindi mo hinayaan ang bawat isa na magkaroon ng mga abarya dahil ikaw po ang sumasasubaybay, ikaw po ang nagpapatnubay sa bawat isa sa amin. At tinutulungan mo po kami, Aba, sa pamamagitan ng iyong awa, ng inyong habag. Kami ngayon ay nandito sa iyong harapan, handang makinig, handang matuto sa mga bagay na dapat naming matutunan at maunawaan. Marami pong salamat, Aba, sa ibinigay mo na kalakasan na iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Lahat po ng papuri, lahat po ng pasasalamat ay sa iyo lamang, Aba. At ito po ay aming inihiling sa dakila at banal mong pangalan na ibinigay sa iyong bugtong anak ng aming hari, aming Misaya, King Yahawashi. Amen. 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 Yada. Lahat. Gandang gabi po. Good evening po sa lahat. Good evening, good morning, good night. Ngayon po ay ating pag-aaralan ang Genesis 32. Nawa ako'y gabayan ng Aba sa aking tatalakayin at nawa ang kanyang presensya ay nasa kalagitnaan natin at higit sa lahat ang karunungan niya manaig manaig sa ating kalagitnaan. Gamitin mo lang po ako bilang mouthpiece pero ang iyong karunungan nawa, Aba, ang mangibabaw sa akin. Salamat po. Okay, ang ating pagtatalakay ay sa Genesis 32.
Sa mga nakikinig po sa amin sa YouTube, kayo po ay aming pinapaalalahanan na kami po ay nag-aaral lamang sa salitang ito, sa mga kasulatan ng sa Biblia, hindi para turuan kayo, kundi para magbigay lamang ng kung ano ang aming mga opinyon. Lahat ng ito ay mga opinyon lamang namin, na kung meron man kaming pagkakamali, kami po ay inyong pasensyahan, at kung meron kayong ma-share, just drop us sa messages po sa aming YouTube channel. Salamat po. Okay, Genesis 32, naghahanda si Jacob sa pakikipagkita kay Esau. Okay, basahin ko muna yung buong chapter, tapos bago natin hati-hatiin yung yung bawat verses. Habang naglalakbay sina Jacob, sinalubong siya ng mga anghel ng Elohim. Pagkakita ni Jacob sa kanila, sinabi niya, mga sundalo ito ng Elohim, kaya pinangalanan niya ang lugar na iyon na Mahanaim. May mga inutusan si Jacob na mauna sa kanya para makipagkita sa kapatid niyang si Esau. Si Esau roon sa lupain ng Seir, ang lugar na tinatawag ding Edom. Tinuruan niya sila kung ano ang sasabihin nila kay Esau. Sinabi ni Jacob, sabihin niyo kay Esau na matagal akong nanirahan kay Laban at hindi pa ako nakakauwi hanggang ngayon. At sabihin ninyo sa kanya na may mga baka ako, asno, tupa, kambing at mga aliping lalaki at babae. Sabihin ninyo sa kanya na inutusan ko kayo para hilingin sa kanya na maging mabuti na sana ang pakikitungo niya sa akin. Pagbalik ng mga inutusan ni Jacob, sinabi nila, napuntahan na po namin si Esau at papunta na po siya rito para salubungin kayo. May kasama siyang 400 lalaki. Kinabahan si Jacob at hindi siya mapalagay. Kaya hinati niya sa 2 grupo ang mga kasamahan niya, pati ang kanyang mga tupa, baka, kambing at kamelyo. Dahil naisip niya na kung sakaling dumating si Esau at lusubin ang isang grupo, makakatakas pa ang isang grupo. Nanalangin si Jacob, Elohim ng aking lolo na si Abraham at Elohim ng aking ama na si Isaac. Kayo po ang Panginoon na nagsabi sa akin na bumalik ako sa mga kamag-anak ko, doon po sa lupain kung saan ako isinilang. At pagpapalain ninyo ako, hindi po ako karapat-dapat tumanggap ng lahat ng kabutihan at katapatan na ipinakita ninyo sa akin na inyong lingkod. Sapagkat nang tumawid ako noon sa Jordan, wala po akong ibang dala kundi tungkod lang. Pero ngayon ay may 2 na po akong grupo. Hinihiling ko po sa inyo na iligtas niyo ako sa kapatid kong si Esau. Natatakot po ako na baka pumunta siya rito at patayin kaming lahat, pati na ang mga asawa ko at mga anak nila. Pero nangako po kayo sa akin na pagpapalain niyo ako at pararamihin niyo ang aking mga lahi, katulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi mabilang. Kinagabihan doon natulog sina Jacob. Kinabukasan, pumili si Jacob ng mga hayop na ireregalo kay Esau, 12 babaeng kambing at 20 lalaking kambing, 12 babaeng tupa at 20 lalaking tupa, 30 inahing kamelyo kasama pa ang kanilang mga bisiro, 40 babaeng baka at 10 toro, 20 babaeng asno at 10 lalaking asno. Ginawang 2 grupo ni Jacob ang mga hayop at ang bawat grupo ay may aliping nagbabantay. Sinabihan niya ang kanyang mga alipin, mauna kayo sa akin at lumakad kayo na may pagitan ng bawat grupo. Sinabihan niya ang mga aliping nagbabantay sa naunang grupo, kung makasalubong niyo si Esau at nagtanong siya kung kanino kayo alipin at kung saan kayo pupunta at kung kanino ang mga hayop na dala niyo, sagutin ninyo siya na akin ang mga hayop na ito at regalo ko ito sa kanya. Sabihin din ninyo sa kanya na nakasunod ako sa inyo.
Ganon din ang sinabi niya sa ikalawa, sa ikatlo, at sa lahat ng aditing kasabay ng mga hayop. At pinaalalahanan niya ang mga ito na huwag kalimutang sabihin kay Esau na nakasunod siya sa hulihan, sapagkat sinabi ni Jacob na sa kanyang sarili, aalisin ko si Esau ng mga regalong ito na pinauna ko, at kung magkikita kami, baka sakaling patawarin niya ako. Kaya pinauna niya ang mga regalo niya, pero nagpaiwan siya noong gabing iyon doon sa tinutuluyan nila. May nakipagbuno kay Jacob sa Peniel. Nang gabing iyon, bumangon si Jacob at isinama ang dalawa niyang asawa, ang dalawang adipin niyang babae at 11 anak niya, at pinatawid sila sa ilog ng Habok. Pinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-umaga. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito at sinabi ng tao, "Bitiwan mo na ako dahil mag-uumaga na." Pero sumagot si Jacob, "Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan." Nagtanong ang tao sa kanya, "Anong pangalan mo?" Sumagot siya, "Jacob." Sinabi ng tao, "Simula ngayon hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel, na dahil nakipagbuno ka sa Elohim at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." Nagtanong din si Jacob sa kanya, "Sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo." Pero sumagot ang tao, "Huwag mo nang itanong ang pangalan ko." Pagkatapos binasbasan niya si Jacob. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Penuel, dahil sinabi niya, "Nakita ko ang mukha ng Elohim, pero buhay pa rin ako." Sumikat na ang araw nang umalis si Jacob sa Penuel. Pipilay-pilay siya dahil nalinsad ang buto niya sa balakang. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga Israelita ay hindi kumakain ng litid sa magkatapat na buto sa balakang ng hayop, sapagkat sa bahaging iyon, pinisil ng Elohim si Jacob. Ito ang salita ng ating Panginoon. Salamat sa Aba. Okay. So, balik tayo sa taas mga kapatid. Chapter 1. Habang naglalakbay si Jacob, sinalubong siya ng mga anghel ng Elohim. Dito mga kapatid, ang pagkakaintindi ko dito sa anghel, di ba? Yan lagi na ano natin na ang anghel ay ang mensahe na dumarating sa atin. Okay. Ito'y parang ito'y karunungan na dumarating sa buhay natin. Yun ang nakita ko dito na nangyari kay Jacob na nakita niya na may sumalubong sa kanya during sa paglalakad nila. So chapter 2, pagkakita ni Jacob sa kanila, sinabi niya, "Mga sundalo ito ng Elohim," kaya pinangalanan niya ang lugar na iyon na Mahananim. So ibig sabihin ng Mahananim ay dalawang grupo ng sundalo. Dalawang grupo ng mga sundalo siguro ito yung nakita na ni Jacob na maaari ito isang pangitain or pwedeng vision or yung yung intuition, pakiramdam na niya kasi yun yung moment na makikipagkita siya kay Esau. At alam naman natin ang background ng nangyari sa kanilang dalawa, na very intense yung kanilang paghihiwalay na magkapatid. So iyon na yung moment na na maaaring merong mensaheng pinapaabot sa kanya yung anghel na nakasalubong niya. So meron pa pong gustong magdagdag po. Bro J, 1 and 2 po. Or Bro Tamtam or anybody po.
Okay So, na ako si okay na po. So tama po yung sinabi ko na yung anghel po na yon ay yung mensahe, no? Yun yung dumarating na mensahe kay Jacob. Kasi talaga namang yun yung natin karunungan, no? Kasi siguro naisip ko rin noon, naisip ko rin dito na maaaring ano ang gagawin ni Jacob, ano yung paraan na gagawin niya, anong klaseng approach ang gagawin niya kay Esau. So siguro yun yung yung unang na nangyari sa kanya dito, nasalubong siya nung dalawang anghel na these are the na mga ito yung mga messages na galing sa Ama, sa karunungan ng Ama. Tama po sis. tama sis. Ay. Okay, salamat po sa confirmation. Ang nakita ko rin dyan is yan eh. Tama ka po doon na parehas po tayo na ang naintindihan ko din dyan ay ang sumalubong sa kanya is mga karunungan ba, mga information na kung paano niya si Esau, which is yung dalawang grupo na is mga yun niya, mga technique ba na dumating sa kanya, mga strategies na dumating sa kanya kung paano niya handle yung sitwasyon na kung saan si Esau ay alam naman niyang galit yun sa kanya. Yun lang sis, tama. Parehas tayo doon sis. Salamat po. So, 3-6 tayo, 3-6. May mga inutusan si Jacob na nauna sa kanya para makipagkita sa kapatid niyang si Esau roon sa lupain ng Seir, ang lugar na tinatawag ding Edom. Tinuruan niya sila kung ano ang sasabihin nila kay Esau. Sinabi ni Jacob, sabihin ninyo kay Esau na matagal akong nanirahan kay Laban at hindi pa ako nakakauwi hanggang ngayon. At sabihin ninyo sa kanya na may mga baka ako, asno, tupa, kambing at mga aliping lalaki at babae. Sabihin ninyo sa kanya na inuutusan ko kayo para hilingin sa kanya na maging mabuti na sana ang pakikitungo niya sa akin. Pagbalik ng mga inutusan ni Jacob, sinabi nila na napuntahan na po namin si Esau at napuntahan na rin at papunta na po sila rito para salubungin kayo. May kasama siyang 400 na lalaki. So nakaisip siya ng technique, no? Ito isang technique na na naisip niya na mabuti pa siguro na meron na siyang papuntahin na mga mga kasama niya para niya kung galit pa talaga sa kanya si Esau o hindi, kung tatanggapin yung alok niya o hindi dito. Pero let us muna, bakit si Esau ang Seir ay natawag na Edom? Okay? So medyo bigyan natin ng kaunting background yung Edom, bakit ano ang kinalaman ni Esau doon sa Edom. So kung naalala nyo noong nakipaghiwalay na, nagsarili na pala itong si Esau. Marami na siya, di ba? May mga anak na siya, meron siya ng 2 asawang Canaanites, tapos nag-asawa pa siya ng Egyptians. So nagkaroon siya ng mga anak. Actually, dun sa mga nabasa ko, kung may 12 tribes daw Israel, may 12 tribes din daw ito si Edom. Hindi ko na masyado kinalkal kung sino-sino 'yon. Pero yun lang yung nakuhanan ko ng idea na kumbaga may sariling community na rin itong si Esau. Ngayon, yung Seir ay sadyang ibinigay sa kanya ng Ama. Ito yung lugar na kung saan mananahan ang angkan ni Esau. So mababasa natin yan sa Deuteronomy 2, chapter 2, verse 5. Ang sabi doon, do not provoke them to war, for I will not give you any of their land, not even enough to put your food on. I have given Esau the hill country of Seir as his own. So binigay talaga ng Aba yon sa kay Esau, yung lugar na yon na Seir. However, nang binigay yon ng Aba, merong nakatira doon sa Seir. May nananahan doon ang mga
Horites. Ang tawag nila is mga tribo ng Horites. Ngayon, ang nangyari, nakipaglaban pa itong si Esau, kailangan nilang itaboy ang mga Horites para mabakante yung lugar. Kaya nakapag-settle sila Esau doon. Pero kung matatandaan nyo rin, na sa Book of Exodus, itong si Moses, nung sila nasa wilderness, gusto nilang tumawid sa Edom. Kasi mas shortcut kasi yun eh. Kung shortcut yung lugar na yun sa Edom, kaysa sa iikot pa silang ganoon sa mayroon silang basta very shortcut yung lugar na yon, kaya nagpaalam sila sa King of Edom na kung pwede silang tumawid doon sa lugar nila, pero tinanggihan sila ng King of Edom dahil nga dito sa nasabi na kahit na yung tumapak, hindi sila pwedeng tumapak doon. Although ang Israelita at saka si Esau are family, but they are enemies. Kaya hindi pinatapak hindi pumayag ang Edom, King of Edom, na sila Moses ay dumaan doon sa lugar nila. Kaya umikot pa rin sila. Yun na nga, kaya paikot-ikot sila sa wilderness. May shortcut naman, kaya lang hindi sila pinadaan doon. So yan po yung yung background ng bakit napunta kay Esau yung Edom, kasi nila yon, na-conquer nila yung tao, pinalayas nila yung mga Horites doon, yung mga habitats. They are the habitants of Seir before. Meron pa po kayong idadagdag? Kasi dito naman yung dito naman na yung technique na ginawa dito, balikan natin yung verse 3 to 6. Yun na yon, nagkaroon. Ito yung technique na ginawa niya, baka sakali nga na yung galit ni Esau ay medyo kumalma sa kanya dahil nga sa nangyari sa kanilang magkapatid. Okay. Meron pa pong gustong dagdag. Sorry, yung aking boses ay putol-putol. Bro Tam, mga kapatid, baka gusto niyo magdagdag. 6 to 7, 3 to 6 po, 3 to 6. May tanong ako dito, sis, kailan ba nangyayari? Kasi marami bang mga pagtuturo o nagtuturo ngayon na protection ng Yahweh? Lalo na pag ang isang tao, kikilala niya yung sarili niya na siya ay pinaprotektehan ng Yahweh. So kung tingnan natin, itong si Jacob, may nakapatong dito na pangako. Tama po ba? Sa ano pa yun, bro? Mula pa yun kay Abraham, bit-bit ni Jacob. At ngayon, naging ng tao na kahit saan ako magpunta, kahit anong gagawin ko, proteksyonan ako ng Yahweh. Di ba? May mga proteksyonan ako ng Yahweh at gagawin ko ang mga bagay na dito na minsan ba hindi na nagpaplano. So kung mapapansin natin yung pagiging matuwid ni Jacob, kung sabihin na natin natatakot siya. Ang iba dito sasabihin na parang wala ka namang tiwala sa Yahweh niyan kung sa ganyang mga bagay ay naniniguro ka na at yan ang technique mo. Kasi kung titingnan natin yung technique ni Jacob, paniniguro yan. Tama po ba? Tama. Kasi kunting pagkakamali sa inisip ni Jacob, kasi alam naman natin, galit si Esau eh. At mayroon niyang binitawan si Esau, napapatayin niya si Jacob. Ngayon, ang nangyari, marami pong dogmatic na paniniwala na kahit saan ako pupunta, proteksyon na. Kahit anong gagawin ko, may proteksyon.
Mm-mm. Yung ginawa ni Jacob ba ay kulang siya sa tiwala ng Aba at gumawa siya ng hakbang na naniniguro siya na sabi nga niya, Siguro paniguro na rin yon. Panigurado ba? panigurado talaga yon. Panigurado. Oo. Walang ibang doon sis, paniniguro yun. Siyempre naman Oo. At si Jacob, at pinaprotektahan niya, pamilya niya yan eh. May pamilya sa dapat yung protektahan. Nandiyan yung mga anak niya eh. Yung asawa niya. So, sa madaling salita, Nagpadulas ba, bro? Nagbigay ng padulas. ito ang ginawa niya. Sige, mauna kayo. Tapos ganito. Hinahati niya. Kung tingnan natin, maro, o kung sa Bisaya pa, maro ginis Jacob. Marunong yun. Pero yung para sa akin, yung pagiging wise ni Jacob, yun po ang anghel na nakasalubong ni Jacob. Na yan po ang anghel na kaparaanan na. Siyempre, wala pong idea si Jacob kung nahilom na yung galit ni Esau or hindi pa. So, parang ganito yan. Alam mo yung lugar na delikado dahil nandito nga yung dogmatic na protektahan ako ng Yahweh kahit saan ako magpunta. Alam mo ng delikado, pumunta ka doon na walang tinatawag na cautions. Punta ko doon. At maraming ngayon na umiikot na gano'n na yung paniniwala na nagdudulot tuloy ng kapahamakan ng isang tao. At tapos, sa bandang huli, ang sisisihin, ang Yahweh. Di po ba? Mayroon ba kayong nakilala or na-experience na gano'n na setups na gagawin ko to dahil lalo na pag i-claim na ako ay pinili, ako pag yan ay bukang bibig ng isang tao, pinili. Kahit anong gagawin. Nandiyan naman ang Yahweh, magpuprotektar sa akin. Diba? So, dito natin makikita ba mga kapatid na maunawaan na ang protection po ng Yahweh ay nandyan sa karunungan. At ang karunungan na yan, ang siyang magbibigay sa atin ng kaparaanan kung paano natin mapoprotektahan yung sarili natin sa kapahamakan. At alam po natin na hindi po ibinigay ang karunungan para po ang isang tao ay magiging magpabaya na in other way na andyan naman ang Yahweh. Andyan po ang Yahweh sa karunungan at ang karunungan na yan ang magbibigay sa atin ng tamang kaparaanan kung paano tayo humakbang. Tama po ba, sis? Agree ka ba, sis? Agree, bro. Ayun lang po sa atin, sis. Thank you, bro. Okay, 7 tayo. So, 7 and 8. So, nung nalaman ni Jacob na merong 400 na lalaki kasama si Esau, dito daw, kinabahan si Jacob. So, ang ginawa niya, hinati niya yung kanyang group. Hinati sa dalawa yung kanyang group. So, yung pagkakahati na yon, ito yung nakita ko dito, yung meaning ng Mahananim. Nakakita siya ng dalawang grupo ng sundalo. So yun yung parang naiano ko dito na nagkaroon siya ng idea doon sa nakita niyang anghel na nakita niya na may dalawang grupo ng sundalo, mga kalalakihan na nakita niya. Yun ang niya, parang yun yung nag-ano sa kanya na para play safe ba? Hatiin niya yung kanyang angkan, yung kanyang mga na into 2 groups nga naman. May nangyari sa isa, makakatakas yung isang grupo.
So yun yung nakita ko dito sa 7 and 8. So, meron pa pong idadagdag sa 7 and 8. Ito yung ano ko lang, kinunay ko lang doon sa anghel. Kumbaga No? sis, yung sundalong nakita niya sis, pinakita sa kanya yung anghel idea yon, at yung Idea. actual nun sila yon. Oo, yun na yung actual niyang ginawa. Sila na yon. So, Yun lang sis, parehas tayo ng ano, idea. So dito sa verse 9 to 12, nanalangin si Jacob. Sa panalangin niya sa Ama, inungkat niya dito, hindi ko nababasahin siguro kasi andyan, ano naman, sa panalangin niya, isinama niya doon yung pangako ng Aba sa kanya, na siya ay pagpapalain, di ba niya, sinabi mo na ano dito? So, mabuti pang basahin na lang kaya natin. So nanalangin si Jacob, Elohim ng aking lolo ni Abraham at Elohim ng aking ama na si kayo po ang Panginoon na nagsabi sa akin na bumalik ako sa mga kamag-anak ko doon sa lupain kung saan ako sinilang at pagpapalain ninyo ako. Hindi po ako karapat-dapat tumanggap ng lahat ng kabutihan at katapatan na ipinakita ninyo sa akin na inyong lingkod sapagkat nang tumawid ako doon sa Jordan, wala po akong ibang dala kundi tungkod lang. Pero ngayon ay may dalawa na po akong grupo. Hinihiling ko po sa inyo na iligtas niyo po ako sa kapatid kong si Esau. Natatakot po ako na baka pumunta siya rito at patayin kaming lahat, pati na ang mga asawa ko at mga anak. Pero nangako po kayo sa akin na pagpapalain niyo ako at pararamihin niyo ang aking mga lahi katulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi mabilang. So dito, parang pinaalala ni Jacob yung mga pangako ng Aba. Pero andun yung takot sa kanya nanaig yung takot sa puso niya. Na baka nga naman ay kahit na nanalangin siya, ipinahiwatig niya yung takot at the same time na yung anong posibleng gawin ni Esau sa pamilya niya kung sakasakali. Pero hindi pa rin niya inano na gusto mo kaming paramihin, gusto mo akong dumami yung angkan ko. So humingi siya ng protection. Yun nandito yung kanyang paghingi sa Ama na bigyan siya ng protection. So isa lamang panalangin ni Jacob na gusto niyang pakinggan siya ng Aba. Kaya pinapaalala niya kay Aba ng yung tungkol sa mga pangako niya sa kanya. Kasi siya nga naman talaga ang nag-ano sa kanya, iniwas siya. Kumbaga parang iniwas na rin siya kay Esau at sa mga posibleng mangyayari. Bro Jay, may dagdag ka dito, Bro Tam? Ang yung panalangin ni Jacob, it is a comfort for himself yon. Para sa akin, kasi takot siya At wala pong ibang kaparaanan. Katulad ba sa atin mga kapatid, na kung mayroon tayong mga, hindi naman talaga, wala namang exempted sa may mga circumstances pa sa buhay natin na nakakaramdam tayo ng takot, which is ito rin ang naramdaman ni Jacob, na haharap siya sa kapatid niya na may galit sa kanya. So natural yung nararamdaman ni Jacob, at yung ina-utter ni Jacob at that is yun ang pinaka-comfort na kinakailangan niya na malaman, at sabi nga nananalangin, at yung panalangin na yun, alam naman natin yung panalangin natin ay yung para sa atin yun, at yun ang nagbibigay kay Jacob ng kalakasan. Kumbaga, although tama yun na kinausap niya nga ba, pero more of that is yung sarili niya na pinapakilala, yung binubuhay niya yung sarili niya ba, dahil nandun yung takot na, oy Jacob, di ba? Pinangakoan ka ng Aba. Ito yung pangako. Ito yung ano
kay lolo mo Abraham, 'di ba? Ito yung pangako ng Aba na raramihin at yung protection na 'yon. Para sa akin yung protection na 'yon, dalawa yung protection niya kay Esau at protection sa kanyang protection sa kanyang yung ayun, tiwala sa mga pangako at yun ang magbibigay sa kanya ng kapanatagan. At dahil doon sa takot na rin yun, na yun din ang nagbibigay sa kanya ng ano ba? Kumbaga, yung kung unawain natin ang paghahakbang natin is kailangan cautious tayo palagi. Kailangan may ano ba yan? Kailangan mayroong pag-iingat. Hindi po ba? So, kumbaga sa bawat hakbang, kailangan cautious na ito ay panig ba sa righteousness o panig sa wickedness. So, may talagang ganon at yung takot na yun ay mas lalo yung nag-push kay Jacob na maging cautious siya sa kanyang mga hakbang. Kaya hinati niya na just in case. Kasi nung nalaman niya, what is the purpose of 400 men ni Esau? Bakit nagpasama siya or may kasama siyang 400? Kasi si Esau din, cautious din si Esau nung time na yun. Kasi siguro naisip din niya na just in case si Jacob kumbaga silang dalawa mayroong tinatawag na cautious part na para sa akin na naghahanda din si Esau kasi alam naman nila na may alitan sila. Oo, may alitan sila. So at alam din ni Esau na si Jacob ay maghahanda na tauhan niya dahil yung may alitan nga sila. At ito yung nagbigay ng kaparaanan ni Jacob na ay delikado ng kinalaglagyan ko dito. Kaya nakapag-isip siya na hatiin ang kanyang ari-arian, hatiin yung pamilya niya. Dito kayo at yun ay ang bagay na kumbaga bilang isang mananampalataya talagang part sa buhay ng tao na makakaramdam ka ng takot. At yung takot na yon kung ang nagiging natin dahil sa takot ay nagkaroon tayo ng cautious action ba, hakbang na kumbaga dahil sa takot nagkakaroon ng talino dahil maniniguro ka na hindi po ba? Pero tingnan mo yung tao na walang kinatatakutan, walang di ba? Easy go lucky, walang pakialam kung ano mangyayari sa paligid. Hindi na nag-iisip kung mapapahamak siya o hindi. 'Di ba? At yun po ang sa akin lang po yun sis Elvera at mga kapatid na yung panalangin ni Jacob is to comfort himself na ang pangako ng Ama ay nananatili habang ang isang tao ay nananatili din sa righteousness. Salamat po. Thank you, bro. Tsaka si Jacob kasi wala naman ibang aasahan talaga sa kanila kasi kumbaga siya yung nag-lead sa grupo kasi mga kasama niya naman doon niya mga mga alipin. So wala talaga, he's by himself. No, ang mga decision making nasa kanya lahat. So, yeah. Sa 33 hanggang sa 33. Ang aking mata talaga na.
Saglit lang ha. So verse 13 to 21. To 21. Yeah, to 21 po. Dito po, naghanda na si Jacob. I-summarize ko na lang. Nagsanda na si Jacob ng mga hayop na iririgalo niya kay Esau. So dito nakita na natin kung ilan ang bawat isang hayop na ibibigay niya kay Esau. Pero meron siyang mahigpit na tagubilin sa kanyang mga alipin na pagka nakasalubong nila si Esau at nagtanong kung kaninong alipin sila, wag nilang itatanggihan na sabihin nila na sila ay alipin ni Jacob at yung mga dala-dala nila ay regalo ni Jacob para kay Esau. At sabihin din na si Jacob ay nakasunod sa kanya sa likod. Nasa likod lang siya. Subalit, yun nga na kung gano'n ang parang gano'n na yung usapan nila na pag nakasulubong mo si Esau, sabihin mo na sa akin na yan, mga alipin ko kayo, yung mga hayop na yan ay regalo ko kay Esau at sabihin na siya ay nasa likod. So the same din yung ginawa niya doon sa mga sumusunod na mga grupo rin ng mga alipin na may mga kanya-kanyang dala-dala na hayop. Kahit na pinauna niya yung mga regalo niya, nagpaiwan siya ng gabing iyon doon sa tinutuloy. So isang camp, nagkaroon sila ng camp, nagpaiwan siya doon sa kampo. So tuloy na tayo sa 22, yun lang naman yung nasa verse 13, verse 20, ano ba yun? Sa verse 13 to 21. Yun yung scenario sa nangyari kay Jacob at saka yung mga alipin niya na may dala na panregalo kay Esau. So move on na tayo sa pakikipagbuno kay Jacob sa Peniel. May nakipagbuno kay Jacob sa Peniel. So nang gabi ngayon, bumangon si Jacob at isinama ang dalawa niyang asawa, ang dalawang alipin niyang babae at ang 11 anak niya. At pinatawid niya sila sa ilog ng Habok. Ipinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-umaga. Nang mapansin niya na hindi niya matalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nilinsad ang magkatapat na buto nito. At sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako babasbasan. Nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Sinabi ng tao, simula ngayon hindi na Jacob ang pangalan mo kundi Israel na dahil nakipagbuno ka sa Elohim at ang mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Nagtanong din si Jacob sa kanya, sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo. Pero sumagot ang tao, huwag mo lang itanong ang pangalan ko. Pagkatapos, binasbasan niya si Jacob. Okay, ito medyo yung nakipagbuno siya sa anghel dito. Ang nakikita ko dito actually, hindi siya nakipagbuno sa anghel. Yung literally, nakipagbuno siya sa anghel. Ito ang nakikita ko dito, yung taong dumating sa kanya, ito yung fear niya. Di ba nagkaroon siya ng takot? Yung takot na yung nasa harapan niya during the time. Amen. Tama? Okay. Yung takot na nasa harapan niya na ang sinabi dito na ang pakikipagbuno niya dito, hindi literally na nakipagbuno siya, kundi he prayed hard.
Alam mo yon, nakipag-wrestle siya into prayer. Talagang nagsumamo siya in tears, in lahat ng trouble niya talagang inilabas niya during the time. Kaya ang ano natin dito na nagkipag-wrestling siya, hindi. Ang ginawa niya dito yung fervent prayer. Kasi alam niya na may fear siya, kumbaga may takot siya, na nangangamba siya. May ano siya meron siyang naging balakid sa kanya yung takot na yon na kailangan niyang paglabanan through prayer. Yun yung nakita ko dito. Tapos, yun ang naging weapon niya, kung parang weapon niya para parang spiritual wrestling. Di ba sa naalala ko tuloy yung meron ako quote ko lang sa mga, sabi ng mga, yung dati nating mga pinaniniwalaan noon na yung pagkikipag-wrestling mo sa prayer, yung with agony, yung parang, nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin? Na ito isang example na masasabi ko na sa pamamaraan ng panalangin, yung nangyari kay sa Misaya sa Garden of Gethsemane, na habang siya habang siya nananalangin, yung niya, yung pumapatak yung instead na sweat, yung lumalabas sa kanya, dugo. Sa Lucas 22:44, sabi dito, dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim at ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. So parang ganun ang nangyari kay Jacob during the time. Hindi nga lang parehas niya ni Misaya na dugo yung lumabas sa kanya naman maaaring kasi naanuhan siya ng ng loin, kumbaga naano siya sa maaaring gumulong siya during the time sa sobrang hinagpis niya, sa sobrang yung yung pagsusumamo niya sa ama na malampasan niya yung takot sa puso niya, na paano niya harapin si Esau. Paano niya papagtatagumpayan yung malaking problema or malaking hadlang na nangyayari sa buhay niya. Lalo na sa kanilang magkapatid, na malaki talaga yung naging gap nilang dalawang magkapatid. Kaya yun lang po yung yung explanation ko dito sa baka may share kayo dito tungkol sa pakikipag-wrestling ni Jacob. Sino pong gusto mag-share? Kasi yung nakita ko dito, yung lalaking humarap sa kanya nakipag-wrestling, hindi yun yung parang yung yung fear niya, yung kanyang yung mga negative thoughts niya ba. Pero sa ibang mga text, angel din ang tawag doon, anghel. Tapos yung bandang huli nakita mo doon na nakipag-areglo siya na ang sabi dito yung bago ka umalis basbasan mo ako. Tapos binasbasan siya. Natalo niya yung lalaki sa pakikipagbuno niya, tapos humingi siya ng basbas, ganon. Natalo niya, napagtagumpayan niya yung parang ang pagkakaintindi ko dito, yung sa prayer niya, inassume niya na there is victory, no? Magkakaroon ng victory yung kanyang panalangin. Rorowi, baka meron ka, baka pwede mong dagdagan. Medyo ako dito kung paano ko siya ipapaliwanag. Sis, yung sa akin naman yung parang
yung pinagsisihan niya ba, nagsisi siya ng husto na yung talagang ano sa puso niya kasi ang sakit na kapatid mo mismo ang nakikaaway mo o yung at saka yung damay pa ang pamilya mo para bang yung pagsisisi niya na yung talagang sagad na Oo. yung ibinuhos niya lahat ang lahat para mapatawad siya o mabigyan siya ng katahimikan, mabigyan ng kalayaan ang isip niya at puso. Yung parang gano'n na pinaglaban niya ng husto hanggang umaga ang pagdasal, ang paghingi ng tulong sa Aba na matapos na ang lahat. Yung mabigyan na ba ng ng katahimikan ang pamilya niya kung saan man siya pupunta. Yung parang yung pakipagbuno niya sa pareho sa mga nangyayari sa atin na kung gusto mong kung marami ka nang nagawang kasalanan yung parang gusto mong gawin mo ang lahat para mapatawad ka niya o mapatawad ka ni Aba o matanggap niya lahat ang mga pagsisisi na ginawa mo. Parang gano'n yung sa sobrang niya yung kung sa akin lang naman yung parang yung lang yun na parang kung sa atin na kaya para siyang nabalian ng dahil yung sagad-sagad pa na pagsisisi na lahat gagawin mo hanggang umaga kung gusto mo pa na kasi kung ko sa naging buhay ko yung parang naranasan ko kasi na yung sobrang sakit na pang naramdaman ko sa pag-abandona ng sarili kong pamilya, yung pag-abandona ng sarili kong mga magulang, at saka yung dinanas ko na hanggang nagkaroon ako ng pamilya na parang ang dami na nasakripisyo na dinanas na parang hindi mo na kaya pero isa na lang ang pag-asa mo ang Aba na siya lang ang makaunawa at makatulong sa'yo. Kaya yung parang yung pagsisisi mo ay hindi lang makuha sa isang oras o 2 oras kundi sa isang buong magdamag na ibubuhos mo lahat. Ibubuhos mo all out po, sis. Yung para bang hindi ko maipaliwanag ng sa Tagalog yung sakit na yung parang yung yung kung sa mga tulad ka ng hayop na ibon na kung pilitin mo na lang na mabali ang mga pakpak mo para yung parang hindi ka na lumipad ng malayo na iwasan ang lahat, inarap niya ang lahat para sa pamilya niya. Yun lang ang pang-intindi ko. Salamat, sis. Thank you. Meron ako ditong babasahin sa Hosea 12 verse 4. Hosea 12 verse 4. Ito ay patungkol din kay Jacob. Ang sabi niya dito, yes, he wrestled with the angel and won. He wept and pleaded for a blessing from him. There at Bethel, he met the Most High face to face as he spoke to him. Or sa Tagalog, sa pamamagitan ng anghel at nagtagumpay siya, umiyak siya habang nagmamakaawang pagpalain siya ng anghel. Nakita niya ang Elohim sa Bethel at doon nakipag-usap ang Elohim sa kanya. So talagang talagang very prayer talaga yung ginawa talaga ni Jacob. Fervent prayer. Talagang iniyak niya yon all out. Kasi ang kanyang doon yung yung desire niya no? Nakipag-wrestle daw siya doon with vigorous faith and holy desire. Sabi, and this circumstance shows that the person with whom he wrestled was not created angel. Meron naman dito nakuha na ang sabi daw doon na dahil nakipagkasundo siya, yung angel or yung message na nakita niya is a message of covenant. Kaya nga naibigay sa kanya yung naibigay sa kanya na yung sinabi sa kanya na mula ngayon hindi na Jacob ang pangalan mo, ikaw ay Israel na. So meron pa pong may magdadagdag po. Sis, naka-raise si Bro J. Ay, Bro J, sige po Bro J.
Okay. So, the result. Yung wrestling dito. So, of course, tama po sa Silvera doon. Agree ako doon na walang tao po na literal na tao na kaharap ni Jacob at nakikipagbugno. Kung titingnan natin, ang tayo po, yung tayo ba? Di ba mayroong nagre-wrestle din sa loob natin? Which is, ito yung nangyari kay Jacob. Di ba nagre-wrestling? Ano bang nagre-wrestling sa loob natin? Di ba ang mabuti at masama? So ngayon, very specific po dito sinabi na anghel. Nakikipagbugno si Jacob sa anghel. Which is alam natin na itong anghel ay ito yung karunungan. Okay. Ganito kasi ang pinaka climax sa aking naunawaan dahil yung anghel na yon absolute yon. Absolute na yon na karunungan na somehow dahil sa takot ni Jacob yun na nababaling yung attention niya, nababaling yung kanyang analyzation doon sa sitwasyon na kanyang hinaharap. Kasi ang karunungan pinapadala yan. Ngunit ang receiving end, siya ang nag-i-execute. Tama po ba? Tama. At wala pong mag-i-execute yon si Jacob. At yung mag-i-execute, mayroon siyang karunungan na tama, mayroon siyang nararamdaman na hindi naaayon sa karunungan na kanyang nasumpungan. Tama po ba? Yeah. Kasi yung nararamdaman niya, takot nung nalaman niya may 400 na kasama si Esau. Kaya, yung in other term, tama yung layman's term na sinabi ni si Silvera na yung panalangin ni Jacob. Yung pakikipagbugno ni Jacob doon is yung sarili niya. Na ang tagal niyang analisahin. Natagalan siyang analisahin kasi papanig doon siya sa karunungan na kung ano ang mabuti. Hinihila naman din siya sa takot niya. At alam ko lahat ng tao ay nakakaramdam ng takot. At kahit sinong tao ay nakakaramdam ng takot. At alam ko dahil sa takot, ang tao ay bumibitaw sa righteousness. At maraming beses yan, hindi na kahit sa akin, dahil sa takot, sasabihin ko, saka na lang ako susunod. Pabibigyan ko muna yung takot ko ngayon. Ngayon, si Jacob, buo ang both sides na dala-dala niya. Nasa kanya na yung pagpipili. Kaya nga, narinig ko kay Bro Roy na, pumili ka. Kasi dalawa lang ang pipilian natin Di po ba? Walang in-between At sa time na nangyayari kay Jacob, talagang kailangan niyang pumili. Na harapin niya si Esau at kahit sabihin na natin ganito yung statement ni Jacob na hinati nga niya, inisip niya kung mapatay man yung kalahati, mayroon ba siyang kalahati. Pero
Kayo ba kapatid papayag na kahit isa sa mahal mo sa buhay ay mamamatay? Di ba hindi? Hindi. Oh. Yun ang tindi na takot ni Jacob. Sabihin na natin, hinati niya for being wise. Na hindi maubos yung lahi niya. Pero alam po natin, sa totoo, alam po natin kahit isa sa membro ng mahal natin sa buhay ay malagas, tayo po ay nasasaktan. Hayop nga. Kahit hayop nga nawala sa atin, nasasaktan tayo. Tao pa kaya? Hindi po ba? At yun po ang grabe yung wrestling ni Jacob. Na kasi, ito kasi yung sinabi ng Yahweh sa kanya. Bumalik ka sa iyong bayan. Kaya naalala nyo, sinabi niya, di ba Aba, ikaw ang nag-utos sa akin na bumalik? O ngayon, kasi ang ang away doon is yung babalik si Jacob or hindi. At inutos sa kanya, gusto niyang sumunod. Ngunit, kung susunod siya, mayroon siyang haharapin na iniisip niya kapahamakan. At yung lakas niya sinasabi doon na ditong, di ba may yung tendons? Kasi yun ang kumbaga yun ang lakas ng tao. Doon nakakatayo ang tao. At posible yung tendons na yun at yung strength na yon, bakit yun pinisil? Dahil yun ang nagbibigay ng isang kaparaanan na nagkakaroon ng wrestle or wrestling. Ang karunungan ng Yahweh at kung ano man yung pinanghawakan ni Jacob, yun ang pinisil. Nung pinisil iyon, po ibig sabihin, nung pinisil iyon ang karunungan, nasaktan si Jacob at dahil doon, mas lalo niyang napagtanto na we cannot go against the righteousness, kundi pumanig tayo sa righteousness. Kada. At doon si Jacob, sabi niya, mag-uumaga na. Kasi yung wrestle ni Jacob, tama yun. Grabe analysis yun, grabing iyak yun. Nananalangin yun si Jacob. Grabe niyang analysis yun. Hindi siya nakatulog nun, mag-uumaga na, hindi siya nakatulog. Kasi sobra pa namang takot. Sino bang makakatulog nang haharapin mo yung kapatid mo at may binitawan niyang nagsalita yan. Pag nakita niya si Jacob, papatayin niya. Inisip ni Jacob, hindi lang si Jacob ang papatayin, pati buong pamilya niya. Kasi sabi ni Jacob, alam ko po, Aba, mag-isa lang akong pumunta dito. Tungkod lang ang bitbit ko. Ngayon, pagbalik ko, yung mga anak ni Jacob, iniisip ni Jacob yun, ano kayo kung papatayin ito ni Esau? Uubusin ito ni Esau. Ngunit, salamat sa Elohim dahil pinakita ni Jacob na pumanig siya sa righteousness. Ibig sabihin, pumili siya sa righteousness. Gawin mo kung ano ang pinag-utos ko sa iyo. Yada. Tama, bro. Umuwi ka. Kasi kung ako si Jacob noon, nung nalaman ko na si Esau may dalang 400 men, pwede naman ako bumalik. O bumalik doon sa tabi ni Laban. Or kung saan yung nakapagsunduan ng kusang bukirin yon, nakalimutan ko. Pwede si Jacob na hindi na lang siya tutuloy. Pero kailangan niyang bumalik. Kaya yung wrestling ni Jacob is yung grabe yung pag-aanalisa niya ba sa sitwasyon niya. Ano ba ang gagawin ko? Andito ng karunungan. Ano ba ang gagawin ko? Alam niyo ba yung mga kapatid, yung feeling, yung sitwasyon mo na binigyan ka na ng pangako ng Aba. Tapos mayroon kang sitwasyon. Tapos nagtatanong ka pa rin sa sarili mo, ano bang gagawin ko? Andyan na yung solusyon.
Tapos nagtatanong ka pa rin, ano bang gagawin ko? Naka-experience ba kayo ng ganyan, mga kapatid? Tama, bro. Andyan na yung solusyon. Tapos, magtatanong ka pa rin, kinocomplicate mo ng masyado, ano bang gagawin ko? Andyan na yung kanin, isusubo mo na, ano pa bang gagawin ko? At yun ang nangyari kay Jacob. Grabe kasi, sino bang hindi matatakot sa sitwasyon niya? Kahit ako, di ba? Kahit sabihin ko, kapatid ko yan, pero may binitawan niyang salita. Hindi ko alam kung hanggang kailan yung galit niya sa akin. Nako. So, yun po sa akin, sis. And then, sabi nung dito sa umaga, sabi niya, huwag mo akong bitawan hanggang hindi mo ako babasbasan. Ang ibig sabihin doon na huwag mo akong bitawan na mismo sa sarili ko ay mapatunayan ko sa sarili ko na ang pangako ng Aba ay hindi ka bibiguin kung susunod ka sa kanya. At yun nga, binasbasan. Kasi sabi nga, nanalo si Jacob. Kanino po ba siya nanalo? Sa Elohim? Nanalo ba siya against the Elohim? Hindi. Or nanalo siya against sa kanyang sarili at pumanig siya sa Elohim? Against himself, bro. Against himself. Ang writing kasi diyan na he win against the Elohim or the angel. Win against the angel. Ang angel is yung karunungan. Paano tayo mananalo against the angel? Wala So, namang Bro Jay, Apo, sis. masasabi mo ba na nawalan siya ng tiwala? O nawalan siya ng sa sarili niya, kaya siya nagkakaganon? Kaya siya nagkaganon talaga? O kasi yung laki ng takot niya kay Esau? Oo, yung takot kasi, sis, ang nagtulak sa kanya. Na kahit sa atin, dahil may takot tayo. Katulad lang, example ng sa isang kumpanya or nangangamuhan ka. Dahil natakot kang football o ma-fire, gagawin mo na lang ang bagay na alam mo na minsan ay hindi naman ikakabuti. Oo, na sabihin na, sige, dayain mo na lang yung ledger. Wala namang problema. Yan. Pero alam mo naman na masama yun na dayain mo. O hindi tama. Pero ginawa mo pa rin dahil may takot. Kaya yun ang takot. Kasi ang takot, dalawa kasi ang... So totoo, ang sinasabi mo doon sa umpisa is self-interest yun. Yung pandadaya. Ang hindi ikaw nang daya noon. Ngunit dahil inutusan ka ng amo mo na dayain mo na yung ledger. Huwag mong isulat lahat dyan. Lalong-lalo na yung mga BIR. O ito lang i-ano mo sa i-declare na amount para maliit lang yung tax na babayaran natin. Tapos ikaw yung bookkeeper. Yung mga ganong trabaho ba na at kung hindi mo gagawin mo, ipa-fire out ka. Tapos natatakot ka na ipa-fire out, gagawin mo na lang yung ganon. Yung ganon ba na dahil sa takot na gusto mo sanang maging maayos, matino, pero dahil sa takot minsan ay ito yung nagtutulak sa'yo na gagawa ka na lang ng hindi maganda. Yung mga ganun, sis, mga senaryo. So kay Jacob, is it a pure fear talaga yung sa kanya? Kasi kung unawain natin, nagpapadala nga siya agad ng regalo. Kumbaga, konsuelo. Kasi mayroon din tayo mababasa sa Proverbs yata yan. Hindi ko maalala na before you enter the presence of your enemy, kailangan mayroon kang iaalay o mayroon kang iririgalo. Para nang sa ganon, baka sa regalo mo, mapawi ang yung galit niya sa'yo. At yun ang ginawa ni Jacob. So, yun po ang para ding sa mag-asawa na
Nag-away kayo, gumawa ka ng kaparaanan na kumbaga pangkonsoylo ba na nag-away kayo. Bigyan mo na kung ano na gusto niya na mapawi yung galit niya, mapawi yung inis niya sa'yo. Yung ganun ba? So, Roger, at naka-raise yan si Bro Tam Tam. ay, bro, Tom. Sige, bro. Maingay bro. Maingay, bro. Maingay ba? Laksan mo ng boses. Maingay, bro. Parang Laksan mo nandyan na ka lang yata boses sa mo, aeroplano, bro. bro. Nasa aeroplano ka ba? Hindi, nandito ako sa may train. After Ah. ano na lang 2 minutes, parating naman ako. Salamat, bro. Sige, After 2 sige. minutes, bro. Yun lang po sa akin, sis Julie, na napagtagumpayan ni Jacob yung tinatawag na kung sino ano yung strength na bilang isang tao, lahat naman tayo mayroon tayong tinatawag na strength at mayroon din tayong tinatawag na weakness. At kung hindi nga natin yan ma-identify at minsan kahit na-identify na naman natin, well, tayo naman kasi ang nag-i-execute. Kahit sabihin nga natin na kahit yung buong karunungan ibibigay pa yan sa tao, nasa tao pa rin yung pag-i-execute. At alam po natin ang karunungan ay hindi po yan magiging sapat na karunungan kung hindi yan mai-execute. Kumbaga, kung katulad ba kay Jacob na binigyan siya ng karunungan at dahil binigay yun sa kanya, kailangan niyang i-execute. At yung reason na doon is yun ang naghahadlang kung paano niya i-execute yung karunungan. Yun po sa akin si Silvera. Salamat po. Salamat po, bro. Salamat, Bro Jay. Ayan, okay na. Ayos na, bro. Ayan na, nandiyan na si Butang. Malapit na rin man. Okay. Ano lang ako yung sumasangayo lang po ako dun sa ano po sa opinion po ni Bro Jay at saka ni Sis Elvira na yung ano po yung nagudyok yung ano. So mag-share lang po content din. Okay lang po ba? Sige lang, bro. Okay. Yung balikan ko lang po sa yung nangyari kay Jacob, no. Bakit siya pumunta doon bumalik siya sa kapatid niya o sa lupa na pinanggalingan niya doon kay Isaac. So galing po siya kay Laban, kaya po siya umalis. Ay alam naman po natin na ang nangyari ay hindi ano ba, wala nang kapayapaan doon sa poder ni Laban at Jacob na dumating nga po sa ano niya po, sa pag-iisip niya na aalis na siya sa poder nga po ni Laban. Ayaw po niya ng gulo, in short. So yun nga po na nag-decide siya na bumalik po doon sa lugar ni Isaac o ni Abraham. So ang nangyari po sa pagbabalik po niya ay yung dati na bago siya umalis ay meron silang hidwaan ng kapatid niya o sabihin natin na yung gulo o pagbabanta na papatayin nga po si Jacob.
So dalawa yung situation ni Jacob, no. Umalis nga po siya sa poder ni Laban para walang gulo, at pupunta naman po siya doon sa kapatid niya na alam niya na mayroong banta sa buhay niya po ba. So yun nga po yung dumating sa consciousness o sa isip po ni Jacob, at pinanalangin po niya yan sa ating Aba na bumalik na po daw siya. At ang nangyari sa pagbabalik po niya, yun nga po na meron po siyang dua-dua, ano tawag sa Tagalog? Pag-aalinlangan. Dalawang isip. Pagdadalawang isip, pag-aalinlangan, o walang kasiguraduhan. Kasi nga po, ang nangyari ay natatakot po siya na patayin ng kapatid niya, kasi yun po yung nakatanim sa isip po niya. So yung takot na yun, yung binanggit nga po ni Bro Jay at saka ni Sis Elvira, ayun po yung sa ating nga pong sarili, lahat naman po tayo ay takot. Pero sa akin po ba, ang si Jacob ay isa po siyang ayaw po niya ng gulo. Pumunta po siya sa kapatid niya, ayaw din po niya ng gulo. Pero si Jacob, kung ano yun po natin ba na kung patayan man lang, ay kaya niyang depensahan ang sarili niya sa kapatid niya. At marami na siyang mga anak. Ang takot po talaga na nakikita ko dyan ay yung takot po niya sa alayan ba o sa Elohim, na ayaw niyang makagawa ng kasalanan o sabihin na makaaway po niya yung kapatid niya pag uwi niya, o mas magulo pa kaysa doon sa pinanggalingan niya galing kay Laban. Yun po yung kinakatakutan niya ba na ayaw niyang makagawa ng kasalanan. So ayan, nangyari na yung bantang part nga po ng verse ay nakipagbuno siya. So ang dumating po na lalaki, yun nga po sabi niya, yung katauhan po niya ba, nanalangin siya. Parang katulad po yun pa sa Misaya. Yung nanalangin siya sa bundok. Sabi niya, yung nanalangin siya sa Aba na, not my will, but your will be done daw. Yung nakipagbuno po siya sa lalaki, o sabihin po natin na may paglaban po siya. Yun nga po yung binabanggit po nila Bro Day at sa Mrs. Elvira, na paglaban po siya sa sarili niya. Yung will po na sa tao ay huwag kang matakot. Kasi unang-una, ang will dapat ni Aba ang masusunod. Kasi ano pa yung will ni Aba nung nananalangin siya na pangako naman ng Aba na i-bless siya eh. Kaya yun ang dapat dumating sa pag-iisip ni Jacob, na huwag kang matakot, magtiwala ka. Noong una pa man, ano na yan sa kanya eh, yung doon pa lang kay Abraham, dumating kay Isaac, hanggang sa kanya na yung bless. Doon pa lang ay magtiwala na siya, kasi yung takot na yan ay kung magpapadala siya sa takot doon sa kay Isaac, ay hindi ibig sabihin na hindi siya nagtitiwala doon sa pangako ng Aba. So ang sabi
doon sa pagbuno niya, nanalo siya eh. Parang kumbaga sa antigas ng ulo mo Parang pag sa nanay natin kukurutin yung ano natin, yung singit natin para yung bata pa tayo. Kanya, pinisil yung balakang ano niya. Kasi ayaw niyang maniwala eh. Kasi yan na yung pangako ng Aba. At yung pangako ng Aba ay hindi yan nagbabago, yung salita niya. Kaya kung ano man yung pangako na nababasa natin sa Biblia, kung ano man yan na hindi tayo maniniwala, ay dapat magtiwala tayo palagi. Kasi yan yung pangako niya, tapat siya at hindi siya nagbabago. Yun lang po mga kapatid. Salamat bro. Salamat sa iyong sharing. Okay, move na po tayo sa verse 30. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Peniel dahil sinabi niya, nakita ko ang mukha ng Elohim pero buhay pa rin ako. Nakita nga ba talaga ni Jacob ang mukha ng Elohim? Ano kaya yung nakita niya doon sa pakikipagbuno niya? Okay, sa akin, yung Katotohanan, karunungan, sis. katotohanan, karunungan, at saka ano pa ba? Kalooban Kalooban ng niya. Elohim. Tama. Hmm. Oo. Yun ang nakita niya doon sa sa prayer niya, no? Sa pakikipagbuno niya sa panalangin na napagtagumpayan niya yung kasi sa kanya nanaig yung human di ba? Para nakita natin dito yung human aspect niya instead na magtiwala siya sa Aba. Yung kanyang yung nalimutan niya na merong ama talaga, ama na magpo-protect sa kanya. So yun, 31, sumisikat na ang araw nang umalis si Jacob sa Peniel, pipilay-pilay siya dahil nalinsad ang buto niya sa balakang. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga Israelita ay hindi kumakain ng litid na magkatapat sa buto ng balakang ng hayop sapagkat sa bahaging ito pinisil ng Elohim si Jacob. Okay. Pipilay-pilay siya. Hindi ko maget talaga to. Kahit anong piga ko sa na nagkaroon siya kumbaga iika-ika siya during the time. Na ang naisip ko lang talaga na during his prayer, fervent prayer, hindi niya na siguro alam kung ano yung nangyayari sa kanya. He can be, baka nagro-roll siya. Yung yung mga hindi mo na mapigilan yung sarili mo sa sobrang pighati mo na hindi mo alam kung paano. Like a child, kapag ang child may gustong mangyari, di ba? Mag-ano yan sa sahig tapos magpapadyak-padyak. Parang gano'n yung naisip ko dito. Kaya siya nagkaroon ng sa pigi. And that causes siguro, ito na yung sinasabi ng dito, yung nagsalin dito na doon pinapik. Dahil andun nga yung kahinaan niya eh. Diba? Sabi nga ni Bull, ando doon yung natin na pag hindi natin na overcome yon, pwedeng tayo yung madala niya. Tama ba bro Jay? Yung sinabi ko. Yung sinabi mo yung nasa yung loin niya. Yung pigi. Yun kasi yung talaga ng tao. Yun ang one of the pinaka strength ng tao na pag yung pigi mo nga naman. Di ba? Kumbaga yung nagkapilay-pilay si Jacob, sabihin na natin literally posible yung ginawa ko dito bro Jay, yung pagkikipaglaban niya, yung niya yung pagkatao niya at saka yung pagka-Elohim niya kasi he's righteous, di ba? Righteous siya eh. Yung pagka-Elohim niya at saka yung pagiging tao niya, yun yung sa kanya. Both nag-exist sa buhay niya eh.
hindi niya alam during that time kung alin-alin doon. So nagkaroon ng confusion sa kanya because of that fear na dumating sa buhay niya. At the same time kasi sis, ganito yan eh. Pag there is war between, sabihin natin, the good and evil, physically, the physical will always be ang unang-unang natatamaan. Kumbaga, nagiging ano ang physical eh. Nagiging sacrificial lamb. Oo, yung sacrificial lamb yung katawan natin. Bakit? Dahil pag mayroon kang problema, tingnan mo, pag may problema, hindi na kumakain, hindi na natutulog, may kinatatakutan, hindi na natutulog. So, kumbaga, tinatamaan yung physical form ng tao. At the same time, kung anong ginawa ni Jacob dito, kung nag-ualimpasay siya kung anong ginagawa niya. And then, sabi nga, yung pinaka-trend dito ng pagtayo ng tao kasi pag ang lituluin ng pigi, pag ito ay na bumigay, hindi ka na talaga makakatayo. Kasi yuko ka lang. Pag yuko mo, hindi ka na iangat mo ulit yung katawan mo, hindi ka na makakaangat pag yan ay nasira. So, kung sa figurative naman, yun ang sinira na strength ni Jacob in a physical form o sabihin na natin bilang tao. Talagang sinira yun. Kumbaga talagang sinaktan yun para mas lalong makita ni Jacob na ang righteousness or yung pagiging Elohim bilang righteous ay mas lalo siyang lulutang ba sa kanyang kinatatayuan na bilang Jacob. At kung unawayan natin, pinalitan po yung pangalan niya na Israel. So, at yung ngalan na Jacob, yun po yung pagiging tao niya at yung naging Israel siya. Alam po ba ano po meaning ng Israel, mga kapatid? May meaning ng Israel diyan. Anong ibig sabihin ng Israel? Meron diyan eh. Nakipagbuno sa Elohim. Ang ibig sabihin, nakipagbuno. Wrestle with Elohim. Wrestle means nakikipag ano ba? Kumbaga kung wrestle kasi no, para bang nakikipag-away eh. Nakipag-fight siya. Nakikipag-away. Nakikipag-fight. Nakikipag-away. Pero kung yan ang meaning ng Israel na nakikipag-away, parang hindi yata kasi parang struggle. Yeah, struggle. Struggle with Elohim. Kaya nga pinalitan yung pangalan niya na Struggle with Elohim, at yung pangalan na yan ay yan ang kumbaga trophy ni Jacob. Nagiging trophy niya. At kung unawain natin, kung titingnan natin ngayon, kasi alam mo, ewan ko sa inyong sa area niyo mga kapatid, yung mga lupa, ang pangalan ng lupa ay pangalan ng tao na napapansin niyo? Lupa? Isang lupa, isang area. Yung tulad, isang baryo. Sa amin kasi yung halos pangalan ng sityo, ito Kang Big, may mga ganon. May mga Kang sa amin, may Kang Nyurong, may Kang mga ganon sis, may Kang Kalinay, may mga ganon, may Ka or Kang. May ganon kami doon. Mga pangalan namin sa sityo, yung mga sityo ng isang poblasyon, halos yung pangalan nila is pangalan ng tao. Kay ganito, kay ganyan. Oo. Ganun. So, kung tingnan natin ngayon, yung pangalan ng Israel at
kung pagdating ng Misaya, the house of Israel. Di ba? The house of Israel. Kumbaga, lahi ni Jacob at lahi ni Jacob or lahi ni Israel. At yung sinasabi dito sa dulo, wala din ako idea dito na ang mga tao na hindi na kumakain ng hanggang ngayon, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga Israelita ay hindi kumakain ng litid na sa magkatapat na buto ng balakang ng hayop, sapagkat sa bahaging iyon pinisil ng Elohim si Jacob. Hindi naman siya utos. Hindi naman siya utos, bro, di ba? Wala, ginagawa nila. Lang siguro nila. Tradition na lang nila. I don't know if there's any significant meaning on this, pero sa tingin ko wala. Hindi naman to para yata yung pinag-uutos. Ginawa lang nila ng Culture. Kultura. Kultura na nila. Culture na lang kasi Yan nga rin. To remember lang siguro To remember. na minsan si Jacob ay nakipagbuno. Nakipagbuno sa Elohim. Nakipag-wrestle. At salamat sa Aba kasi nakita niya yung righteousness ng Aba at the end kaya siya nagtagumpay. Diba? Tama no, yung maganda naman ang sunod dito na istorya, yung continuation. Sabihin natin nakaka-bless naman din si Esau kahit he's been pictured out as masama, ngunit lahat naman ng tao ay naging masama. At lahat naman ng tao, kung pumanig lang sa righteousness, ay pwedeng magiging mabuti. Kumbaga, ang disenyo naman talaga ng tao ay pagiging mabuti. At mayroon lang talagang panahon na ang tao ay nagiging masama. At isinasabuhay ang pagiging masama. Pwedeng dumagdag, bro? Oo, bro. Ano ba? Siyempre. Ikaw pa. Yung buto lang, yung litid, yung ano po natin kanina ay hindi po talaga, wala po talagang tao doon. O wala po talagang nakipagbuno kay Jacob. Wala. Kumbaga, ang nakipagbuno lang talaga sa kanya ay sarili lang niya. So, ang opinion ko lang po dito ay kung mapapansin nyo ay buong gabi o buong inumaga na po si Jacob na nakipagbuno sa sarili niya. So, nakipag-usap siya sa Aba o kaya nanalangin siya ng gusto, katulad nga po nung nangyari po nga po kay Misaya, no? Hanggang madaling araw na po yun. At ang nangyari, si Jacob ay daw yung pinisil daw. Pero yung sa akin po ba, wala nga pong tao na pumisil dyan kay Jacob. Kumbaga, para sa akin po ba, na sabihin na po natin niya, sa kakayukod niya po sa ating Aba hanggang madaling araw, hanggang sa ano po ba? Hanggang sa matapos yung panalangin niya. Pagtayo niya po siguro, ay mapapansin niyo na yung hindi niya po sabihin na po natin po pag matagal yung posisyon natin sa katawan ay hindi po natin matatayo agad. Kaya naman tanda na si Jacob. Oo, medyo may edad na din po yun si Jacob. Ba, mapansin mo sa kanya agad na yung buto niya ay kaya na sabihin po natin na kakaluhod po niya dahil sa panalangin niya ay bumigay. Kaya naka bow down na panalangin.
dahil sa pananalangin nga po niya sa ating Aba. At tingnan niya po na kung titingnan niyo po, nagtagumpay siya. At yung tagumpay nga po niya, yun yung makita mo, nung umuwi na siya, ika-ika na nga siya. Yun yung posisyon niya po kasi noong time na yon hanggang sa madaling araw ay talagang extreme talaga para sa edad niya ba. Na pinanalangin niya talaga, pinagtagumpayan niya talaga. Yun po yung nakikita ko lang. So, para ano po ba na hindi po talaga, wala po talagang pumisil. Walang pumisid. Wala talaga. Yung ano lang talaga diyan, yung sarili niya po. Yun po. Tama po bro, tama. Agree din ako sa opinion mo na yung pagdapa niya, tapos nung bumangon siya dahil umaga na nga, kumbaga buong magdamag siya, ganon yung posisyon niya dahil sa kakayuko niya, dahil yun nga, mayroon siyang malaking unos na haharapin. At nung kinamaugahan, doon na niya napagtanto na kailangan niyang pumanig na sa righteousness at gawin niya kung ano ang mga bagay. At tanong ko din sa ngayon mga kapatid ba? Kasi kung unawain natin, patas talaga ang Aba. Tama po ba? Kasi si Jacob at saka si Esau, hindi pa to sila na-reconcile eh. Tama? Tama. Kasi yung dadaanan kasi ni Jacob, ewan ko ba no, na bigla lang pumasok sa isip ko, yung dadaanan kasi ni Jacob, doon din nagkakampo, o kung doon din kasi yun binigay kay Esau. Sa dinami-dami ba pwedeng daanan ni Jacob? Bakit doon si Esau? Di ba? At kasi kung unawain natin, lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran, mayroong mga purpose yan. At dito, makikita natin ba na bakit si Esau doon inilagay? At bakit si Jacob doon dadaan? Na-question nyo ba yon mga kapatid? Sa dami-dami ba namang pwedeng daanan ni Jacob? Bakit yun pa ang kailangan niyang, bakit doon yun pa ang kanyang dadaanin o dadaanan? At sa madami bang pwedeng tirhan ni Esau, bakit doon si Esau tumira? Bro, nasa ano yan? Genesis 33, 2033. Oo. Kaya nga, 33 yan. paunang question lang po to kapatid. Paunang question. Nabasa ko lang. Paunang question ba, no? Kita mo yung scenario ba? Kasi na hindi talaga papayag din ng ama kasi ang ama ay matuwid. Kumbaga, sabihin na natin, sabi nga nila, blood is thicker than water daw eh. Agree ba kayo niyan? Amen, 50-50. 50-50. Ngayon 50-50 na, no? Oo. Ngayon 50-50 na. Pero kung unawain natin, talagang yan, na dahil patas po ang Aba. Para sa akin, yung nangyari kay Jacob at saka kay Esau, kasi yung sinabi ni Jacob na siya lang yun siya lang yung nag-a-analyze noon. Ang sinabi ng Elohim na kailangan na niyang umuwi doon sa ng tatay niya, si Isaac. At kasi naisip na rin ni Jacob yun na matanda na ako, kailangan ko nang
ariglo sa kapatid ko. Parang ganon. 'Di ba pag ang tao tumatanda na minsan dumarating yung tamang wisyo ba na ay di ko alam baka mamamatay na ako tapos may kagalit ako na kapatid ko, kailangan ko na yung harapin. Sa akin dito, si Jacob, hindi na yun para sa akin lang to. Hindi ito natatakot na siya mamamatay. Ang kinatatakutan niya dito, yung mga anak niya. Kasi matanda na to eh. Si Jacob, yung edad niya dito, andito na sa mga 90 siguro. 90 plus na. Oh, 90 plus kasi 20 1477. 20 kasi sa sis, 20 kasi siya silbihan kay Laban. Hindi ba 20. 14 years? Hindi, 70 na siya nung pumunta kay Laban. 77, Oo. di ba? Na siya, 20 si Raquel. Ay, si Leia, si Rachel pala. 20 years old Ano si kasi- Rachel. 70 kasi si sis- Laban. Ay, si Oo, tama. Jacob. So si Jacob, 90 na dito kasi Mm-mm. 14 siyang nanilbihan sa dalawang anak at mayroong Mm-mm. 6 years yung mga hayop. Ah, okay. Naalala niya? Oo. So, Ayan, possible. wait. Ganun. 20 years. So, 20 years plus, pagpalagay natin 70, lumikas si Jacob doon. So, yung pauwi niya, 90 siya. Matanda na si Jacob dito. Kaya, para sa akin, hindi ito si Jacob natatakot na mamatay. Kaya kailangan na niya, para sa akin ba, kailangan na niyang puntahan yung kapatid niya. At Mm-mm. posible, alam niya na pag-uwi niya, nakaabang yung si Esau. Kasi, ako hindi naniniwala, kapatid, kayo ba naniniwala na hindi mo alam kung saan yung kapatid mo? Kayo lang dalawa magkapatid. Pwede ba yan? Alam. Alam niya yan. Alam niya yan. Kaya, di ba, tingnan mo. Nung naglakad siya, pinauna na niya agad yung mga alipin niya. Nakita niya yung setup ni Jacob. Pinauna na niya agad yung alipin niya. At kung marating nila si Esau, ito yung sasabihin niyo ha. Ito yung sasabihin niyo ha. Kita niyo yung setup ni Jacob. So, yung Kasi bro, para sa akin, si Jacob, kasi righteous siya. At saka, matanda si Esau sa kanya. Siyempre, righteous siya. Siya na lang ang humingi kahit katiting na kaunting hingi kung patawarin o hindi. Kasi he is doing the first move. Kasi righteous siya eh. isa din yun sis, dahil nakita din ni Jacob at yun din ang isang bagay na nagtulak ni Jacob na Esau is Esau. Mabaliktarin mo man ang mundo, Esau is your brother. Ganun lang yun. Ganun yun ang nakikita ni Jacob at kailangan na niyang makipag-reconcile sa kanyang kapatid. Magagalit man sa kanya, patayin mo siya sa kapatid. Kaya lang ang kinatatakutan niya is yung mga anak niya. Pero maganda naman talaga ang nangyari sa kanilang dalawa. Ang nangyari sa kanila is blood is thicker nga than water eh. So, yun lang po sa akin si Silvera. Ay, salamat mga po. kapatid. Meron pa pong gustong magdagdag, mga kapatid. Mayroon akong i-share sa buhay ko kasi natisod ako dito sa Genesis 32 verse 28. Sige sis. Kasi 20 years ago, nabasa ko na itong Genesis 32:28. Kasi naghanap talaga ako ng katotohanan. Hindi ko talaga ito makalimutan na si Jacob after sa makipagbugno doon sa Elohim, tinawag siyang Israel, pinalitan niyang Israel. Tapos dito ako talaga natisod. Hindi ko talaga makalimutan. Sabi ko, ano kaya itong si Israel? Saan kaya ito? Kasi narinig na Israel ay pinili pinili sa Elohim, di ba? Kahit siguro kayo narinig niyo na Jews are chosen, di ba?
Parang lahat sa atin narinig ko na din. Tapos sabi ko, saan kaya itong si Jacob Israel, yung mga niya, mga kaanakan. Ito bang Israel ito bang Israel nasa Middle East? Talagang natisod talaga ako. Tapos sabi ko, ay nalilito na ako, Panginoon. Ikaw nang may bigay sa answer sa akin. Pero alam ko na hindi totoo. Ikaw nang magbigay sa akin. Ito mula noon hindi ko makalimutan. Kaya hinintay ko lang na kailan niya ako pinagbigyan, binuksan ang diwa. Dahil lang dito sa verse na ito. Kasi talagang sinabi ko, nalilito ako, sino ba yung Israel? Jacob Israel, sino ba yung Israel sa Middle East? Ayan, yan ang story. 20 years ago, yan nangyari. Sabi ko, pag maghanap ako ng iba, hindi ko pa rin alam kung totoo ba talaga, katotohanan ba talaga. Kaya hindi ako lumipat sa Catholic. Maintain pa rin ako. Pero I'm trying, na nabasa ko palagi yung righteousness na talagang tinitingnan. Ayun lang, nagkamali kasi blinded. But sinabi nga, may mabasa na everything has its own time. Kaya yan ang naano ko. Everything. Imagine after 20 years pa na-answer yung tanong ko. Amen. At least na-answeran. Oo. Na-answeran after 20 years. Kaya nagtataka ako dito talaga. But ngayon, salamat Chava at na ako. Nag-study na talaga sa Torah. Kasi noon din, nung ko, minsan may sa TV show na mayroong mga Diyos na mayroong mga Bible school. Parang ganon. Yung mga puti na galing sa, mayroon silang mga sa TV. Mayroon sa TV sila. Pero hindi ako sure. Dito sa akin, malapit dito sila dito. Sinagog nila malapit sa aking bahay. Itong sinagog dito, laging binubumba ng mga Palestine. Oo. Nagbabantay ang pulis. Kaya ako din noon nagtataka bakit sila laging binubomba ng mga Palestine. Yun ang naisip ko talaga. Tapos pulis magbantay. Mula itong verse na ito, doon ako talaga maraming tanong. Anong klaseng Israel? Di ngayon. Salamat ni Aba at binigyan niya ako ng chance na magandang answer sa tanong ko within 20 years. Sobrang ganda. Amen. Yun lang mga kapatid. Amen. Sis Flor, tingog Sis Flor. Hindi ka na namin naririnig. Magandang gabi Ay, po. salamat. Pasensya po kaganina. Sister kasi nakain ako din. Okay lang din po kasi kayo yung nagsalo sa akin. Thank you, sister. Welcome po. Welcome. Mag-share lang ako ng konti, sister, about sa doon sa takot ni Jacob. Oo. Yung pinagdalawang pangkat niya yung kanyang pamilya. Actually, strategy yun ng isang taong wise, ng isang taong matalino, ng isang taong may puso ng hindi siya natatakot actually sa sarili niya eh. Yung pagiging takot niya yung sa mga mahal niya sa buhay, na if ever man na si Esau ay hindi siya patatawarin nga po. Kung magkakaroon nga ng digmaan sa advance na pag-iisip niya, at least sa lipi niya may matitira man lang na magpapatuloy sa lahi niya kung sakali ganun ang mangyayari. So, I think po si Jacob dito ay isang taong
punong-puno ng pagpapakumbaba kasi unang-una ayaw niya ng gulo. Sa lahat ng kaparaanan ng kanyang pagdidesisyon, nandoon yung kapayapaan palagi. Like yung pag-alis niya pa doon kay Laban, pinipili niya ang kaparaanan na pagpapakumbabang loob tsaka payapa, yung hindi dadaan ng kadahasan. So ito yung ugali ni Jacob na isa sa hinahangaan ko at dapat nating isabuhay, isarili din natin ito kasi nga maganda naman po talagang mamuhay ng payapa. So I think yun po Sister LB, yung kay Jacob, yung desisyon ng paghatiin ay ugali ng isang matalino kasi matalino at matapang in a way na hindi kailangan tapang na hambog ba, kundi tapang ng tamang pagdidesisyon sa kanyang pamilya, hindi lang sa kanyang pamilya kundi sa lahat ng nasasakupan niya kasi may mga tauhan din siya. And yung pag-iisip niya naman na maari si Jacob ay hindi pa siya pinatawad because yung truth naman talaga mayroon silang hindi pagkakaunawaan bago siya umalis at sa ginawa niya nga tsaka doon sa mother niya. So at least kahit papaano po naging maayos yung kanilang pagtatagpo. Yun po yung importante. Maraming salamat Sister LB, mga kapatid. Magandang gabi po. Salamat po sa share. Okay. Meron pa po bang gustong mag-share? Or naantok na? Anong oras na? 12 o'clock na sa Pinas. Ay, 11 pala. Okay po. Dito na po magtatapos ang ating programa. Ay, hindi. yung ating munting salo-salo sa salita ng Ama, ng Aba. Bro, who wants to have the prayer po? Bro Tam, pwede ka po mag-pray? Okay. Narinig ako, sis. Salamat po. Loud and clear, bro. Salamat, Sis LB. Salamat. Salamat sa Aba. Maganda yung ating topic. Salamat po. Okay, manalangin po tayo mga kapatid. Aba Elohim na makapangyarihan sa lahat, ang habagin at mapagpatawad na Elohim na aming pong sinasamba. Marami pong salamat sa gabing ito sa pagpapala niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat naman sa mga katuruan o mga karunungan na naidagdag po sa bawat isa sa amin. Nawa po Aba ay lagi niyo po kaming patnubayan sa aming ginagawa, sa pag-aaral namin sa iyong banal na salita, Aba. At lagi po kaming humihingi ng pagpapatawad kung kami man po ay lumabig sa aming mga sinasabi. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan, Aba. Nawa po Aba ay ang bawat isa sa amin ay laging magpatuloy at laging maghanap ng katotohanan, karagdagan, upang sa ganun po ang bawat isa ay makatugon sa mga tamang kapamaraanan sa yung righteousness, Aba. Turo niyo po sa bawat isa sa amin, Ama, ang tama, paano po sumunod. Dahil wala po kaming kagalakan sa aming sarili, hindi ang sumunod sa iyo. Nawa po ipaunawa niyo po sa bawat isa sa amin na bawat isa sa amin ay magkaisa at magkaroon ng kapayapaan. Ito ang magbuklod sa bawat isa sa amin ng salita. Pang ganoon kami po ay patuloy na lumakas sa aming pananampalataya.
ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Aba, na matisod. Nawa po ito ay maging kalakasan sa bawat isa sa amin. Huwag niyo po kaming paghinaan. At sa mga kapatiran po na dumaranas ng panghihina, nawa po, Ama, ay dumating po sa kanila ang kaliwanagan at kaunawaan at mapagtagumpayan po nila ang mga pagsubok. Dahil nakikita niyo po sa bawat sa puso namin na gusto po namin sumunod sa iyo, Aba. Hinihiling po namin na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maging tapat sa iyo, na umiibig sa iyo, buong lakas at buong kaluluwa. At po ng ito, Aba, ay hinihiling namin na sa iyong banal, ilang pangalan na ibinigay niyo po sa bugtong anak ng aming Hari, King Messiah, Yahushua. Amen. 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 Maraming salamat po sa mga nag-share, nagbigay ng kanilang mga ideas. Salamat po sa inyo. Sa susunod po ulit na ating pagkikita-kita. Salamat. Salamat po. Salamat po, sis.